Ang kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan at diskriminasyon ay magkakaibang suliranin, ngunit iisa ang kanilang epekto, ang pagwasak sa pangarap at tiwala ng isang mag-aaral. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag pinili nating maging makatao, makatarungan at maging bahagi ng solusyon. Si Erminoy nakakaranas ng diskriminasyon dahil siya'y mahirap. Tingin sa kanya ng lahat ay nakakadiri, walang kwenta at walang mararating sa buhay. Sinasaktan, sinisigawan at hindi pinapahalagahan. Uy! Duwang! Hindi ka ang daanan mo! Yung itsura mo! Baho mo! Ah! Saan ka naman magaling? Ikaw wala ka nakapag dito sa bahay na to dahil sa kaya! Sa likod ng mga tahanang tila payapa, may mga batang araw-araw na nasasaktan, tulad ni Ermino, na sa bawat pag-uwi ay kaba at takot ang kanyang nararamdaman. Sa halip na yakap at pag-aaruga, masasakit na salita at galit ang naghihintay sa kanya. Makikita rito ang labis na pang-aabuso sa kapangyarihan ng kanyang kamag-anak dahil lamang siya'y nakikitira rito. Ermino! Matutulog ka na naman dyan! Wala ka bang respeto? Maging sa paaralan, naging biktima siya ng pangungutya at kawalan ng pag-unawa. Sa kabila ng pagod at hirap, hindi niya isinantabi ang kanyang pag-aaral at mga pangarap. Ngunit sa gitna ng lahat, may mga taong handang umunawa at magbigay ng pag-asa. Ang bawat bata ay may karapatang mangarap, anuman ang kanyang pinagmulan. Ang diskriminasyon ay nagsisimula sa panghuhusga, ngunit ito rin ay maaaring wakasan sa pamamagitan ng paggalang at pagkakapantay-pantay. Ang mga batang tulad ni Ermino ay nangangailangan ng pagkakataon, hindi ng pang-aabuso. Huwag maliitin ang mga mahihirap. Sa halip, tayo ay magtulungan.